Sa isang marahas na tagpo natapos ang dapat sana'y usapin ng pagkakaisa. Kumaya kong tira na! Mga! Ikaw mo! Ayaw ka sa inyo! Walang taytayan ni Sungko! Ang Tehero Convention, ang original na dahilan noon ay para mag-usap at para sila ay magbuklok. Lahanan! Lahanan ang sa'yo! Walang pa! Walang paso! Bakit hindi na biniboto ang ibang abogado? Nakapag-aral para sa ating interior. Sungko kumaya kong tira na! Mandali at magdiwang, ito ay mga sangay ng katipunan sa Cavite. Ang Mandala at Magdiwang, hindi niya nire-represent yung pangkalahatan o pangkabuang katipunan. Ito ay isang mga sangay ng katipunan na nag-iupo sa Cavite ng mga panahon. Si Balduber ang nga pala ang leader ng Magdiwang. Dahil ang military leader, mas pagkakasangat, mas na kilala. Si Mariano Alvarez naman sa Noveleta, yung Magdiwang, suling siya ni Pedro de Jesus. March 22, 1897 ang isinagawa ang Tejeros Convention, kasagsagan pa noon ng gera at tinutugis pa ng mga Kastila ang mga katipunero. Kaya importante sa mga katipunero na magkaroon ng escape route kung sakasakaling matulugan ng mga Kastila na nandito sa Tejeros ang halos lahat ng leader ng katipunan. Ito yung funnel na isinagawa ng mga katipunero. Sundan natin ito. Ang Tejeros Convention daw ang kauna-unahang eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Nung masisimula na yung balloting, nung nomination na, o president, meron kasama si Bonifacio, sinulat sa maliit na papel, inabot sa kanya. Hinaya na nila ang balot. Supremo. Nagkaroon ng dayan. Hindi naging patas ang laban. Lahat ng nomination, natalo siya. Except dun sa isang bagay, dun sa isang posisyon, sekretary ng Interior. Noong nagkaroon ng eleksyon, wala siya roon. Nandun siya sa labanan sa Litran, sa Dasmariñas. Bagamat nasa digmaan, si Emilio Aguinaldo pa rin ang nanalo sa eleksyon at itinanghal na Pangulo para sa gobyernong revolusyonaryo. Talagang natural choice na siya. Kasi siya ang leader sa unang tagumpay sa Cavite. Hindi na si Bonifacio, yung kanyang gobyerno na itinatag, matanggal yung mga tao yun at magkaroon ng mga bagong tao. March 22, 1897 nang maganapang pag-uusap. Saktong kaarawan din ni Emilio Aguinaldo. Ito na rin ang simula ng araw ng pakikipaglaban sa sariling kalahi. Sa unti-unting paglakas ng mga Kastila sa pamumuno ni Gobernador General Camilo de Polavieja sa Cavite, hiniling ng grupong Magdiwang na mamagitan na si Bonifacio sa sigalot nila sa paksyon ng mga Magdalo. Sila ay malakas at sila ay talagang nagtutunggali talaga. Nag-aawayan sila sa armas, nag-aawayan sa pwesto. At isa ay sumunod sa kabila. Pero pagdating pa lang ni Bonifacio sa Cavite, may black propaganda na agad laban sa kanya. Sinasabing si Daniel Chirona na tauhan raw ni Emilio Aguinaldo ang nagpasimula nito. Si Chirona yung man para talagang gusto nila tanggalin na si Bonifacio pagdating pa lang sa Cavite. Nagsasalita ng papalabas siya ng mga leaflets na huwag kayo maniwala dyan kay Bonifacio, ganito. Karaniwang empleyado na, walang pinag-aralan. Wala ka na panalunan ng meron pa kapag kailangan na ipakita sa amin para galangin ka na bilang leader. Wala na tayong laban. Para makasagre. Sa pagpupulong sa imos noong December 1896, walang kaalam-alam si Bonifacio na may mga plano na pala laban sa kanyang mga Magdalo. Kinakailangan magkaroon ng revolutionary government sapagkat libo-libo na, 10,000 na o mahigit pa ang kasama sa revolusyon, kakatundaan lang ang katipunan. Hindi naman maaaring maghari ang katipunan.
sabi ng mga magdiwang, basta i-reserva nyo ang posisyon ng Supremo. Ang katipunan ay isang lihim na samahan. E ngayon, dahil sa siklab na ang himagsikan, hindi na sikreto yan. Kaya magtatagal tayo ng pamalaan. Pero ang Tejeros Convention na naglayon sanang mapag-isa ang katipunan, naging mitsa pa ng buhay ng Supremo. Kaya siya pumayag na magkaroon ng eleksyon. Ngayon, hindi niya naisip na lugar ng mga Kabitenyo and they would want to get control of the leadership. Yung pala yung agenda nila. Kinabukasan matapos ang Tejeros Convention, nagkita ulit si Bonifacio at ang iba pa niyang kagrupo para gawin ang Acta de Tejeros. Kasulatang nagsasaad na hindi kinikilala ng grupo ni Bonifacio ang napagkasunduan sa Tejeros Convention. Bonifacio noon ay umalis at nagtayo ng kanyang sariling pamalaking na Secretary Agreement at nagtatag sa nakiwalay na pamalaan. Siyempre, ang nahalal nun, kamukha ni Aguinaldo, turingin yun na parang banta sa kanilang organisasyon na bago natag pa lang. Kaya ito isang dahilan para siya ay ususin ang pagpuli kay Bonifacio. Ang pagbuo ni Bonifacio ng isang panibagong grupo ay isa raw pagtataksil sa naunang revolusyonaryong grupong kanyang itinatag.